Minsan pa, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa hapong ito na binigyan po tayo ng pagkakataong muli makapagbahagi ng salita ng Diyos. Salamat po sa SCB Network. Salamat po sa buhay ni Pastor Wilbert, Madam Yasmin at kanyang pamilya, sa kanila pong walang sawang pangunguna at pag-aruga at sa kanyang patuloy na pagme-mentor po sa mga pastor. At sa hapong ito, salamat din po kina Pastor Archie at Pastor Eugene, sa technical staff, lalo na sa kanila pong tuloy-tuloy na paglilingkod sa Panginoon upang minsan pa mapalawak po ang ministeryo ng School of the Church Builder. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, nagpupugay po kami minsan pa, nagpapasalamat sa biyaya mong sapat sa pangailangan naming lahat. Salamat po sapagat laging bukas ang kalangitan na tumanggap ng mga kapahayagan nagmumula sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaralan ngayong hapon. Ikaw po, Panginoon, patuloy na makita at maayag. At bayaan mo, Panginoon, na minsan pa makita po namin ang espiritu na hindi dapat manatili, hindi dapat dumadaloy sa iyong mga lingkod. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang hapong ito. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ng lubusan nang sa ganon maputol namin ang ganitong pag-ugali, ang ganito pong kinagawian at ang espiritong mula kay Judas. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam natin yung kwento patungkol kay Judas, pero ano nga talaga yung kanyang kabuuan buhay? Kaya nga pinag-iingat po tayo tungkol, pinag-iingat po tayo, binibigyan tayo ng warning, babala sa tinatawag na Judas Spirit. At yun po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Handa na ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na. Okay. The spirit of Judas. Si Judas Iscariote o Judas Iscariot is one of the 12 disciples of Jesus. Alam natin na siya ay kasama sa 12 alagad ni Oseus, pero patay na po siya. Subalit, posible po na ang espiritu ni Judas ay makita natin. Wala na si Judas. 2,000 years ago, namatay si Judas. Wala na siya. Pero posible din po na makita natin yung espiritu ni Judas sa bawat puso ng mga Kristiyano, ng karamihang Kristiyano. Sino nga ba si Judas Iscariote or Judas Iscariot? Judas Iscariot, ito po ay literal na ang ibig sabihin ay the celebrated man from the village of Kerioth. Celebrated, tinignan ko sa Tagalog, ipinagdiriwang. Isipin mo, ipinagdiriwang si Judas. Ang ibig sabihin ng Iscariot or Judas Iscariot is celebrate. Ipinagdiwang sila o ipinagdiwang siya doon sa barangay ng Kerioth. Celebrated from the village of Kerioth. Ibig sabihin, baka kilala itong taong ito. Isipin, buong barangay, buong lugar ay nagdiwang. So, celebrated. So, ang pangalang Judas ay madaling makita saan? Sa Hebrew root na ang ibig sabihin is celebrated, ipinagdiriwang. Okay. Yung salitang Iscariot ay galing po sa dalawang salita, Ish and Kerioth. Ish mula sa Old Testament word na ang ibig sabihin is man.
is Old Testament word for man. And karyot, hindi po karot. Karyot. Baka mapagkamala mong karot. Okay. Karyot is the name of the village. Ito po yung pangalan ng barangay. So, ang karyot ay pangalan ng barangay na ang ibig sabihin ay kiryot. So, para sinasabi isang lalaki galing sa barangay ng kiryot. So, Judas, marami kasing pangalang Judas. Kaya nga, sa panahon ngayon, kumpirmado na po, hiwalay na po si Catherine saka si DJ. Hello, wag na po kayong magtalo. Hiwalay na po, ha. At maraming mga, kumbaga maraming mga abbreviation na, di ba? Hinahanap. Daniel. Kaya nga sabi ni Daniel Matsunaga, baka ako mapagkamalan nyo. Hindi po ako si Daniel Padilla. Matsunaga po ako. So maraming pangalang Judas. Pero nilinaw po ng Bible kung sino itong Judas na ito. Hello. Kaya nga nakalagay sa who does not pay. Sino sa inyo ang di nagbabayad? Wala pong tinutukoy doon. Okay. So, nilinaw maigi. Isang lalaki, isang tao galing sa barangay ng Kiryot. Si Judas Iscariot. At si Judas Iscariot po ay ipinakilala sa paraang ganito. Ganon, di ba? Ibig sabihin, hindi po siya ordinaryong tao. Kasi may nakaakibat. Judas Iscariot. Yung iba, tingnan mo, Barabas, Peter. Pero siya talagang malinaw. Ibig sabihin, hindi po siya ordinaryong tao. Kaya nga, pag binanggit Jesus of Nazareth, Saul of Tarsus, ibig sabihin, may dating. At kung siya ay may dating, baka may datong linto. Kasi kadalasan, pag ikay may datong, merong ang dating. So, hindi siya ordinaryong tao. At, siyempre, pinaka-importante dito, siya po ay ibinilang sa mga alagad. Kasama po siya saan? 12 alagad ni Jesus. Okay. Kasama siya. So, we may never become a Judas. Maaring hindi ka maging Judas, pero ang espiritu ni Judas ay malinaw pong makikita sa buhay at pag-uugali ng maraming Kristiyano. Kasama rin po rito yung mga leader na Kristiyano. At ngayong umaga, pag-aaralan po natin, ngayon po ay pag-aaralan po natin, ano ba talaga ang ginawa ni Judas at papaano po natin mapuputol o mapapatay ang espiritu na ito nang sa ganon hindi na ito matuntun sa buhay natin. Kasi hanggang ngayon, ang espiritu ni Judas ay nakikita pa rin sa buhay ng mga mananampalataya. Ano ang dapat nating gawin? Kinakailangan maputol ito. Hello. Ang pag-ligate po pala is 2 klase. Isang putol saka isang tali. Hello. Pag ikaw niligate, mamimili ka putol o tali. Kaya nga yung best friend ko nung ako'y nasa UP pa, nung siya ay mag-a-abroad, sabi niya doon sa misis niya, kalagin mo na yan. Kalagin. Magpakalag ka na kasi ako ay mag-a-abroad. Mawawala ako ng ilang taon. So, tingin kami. Sabi niya, Ching, ano yan? Naligate kasi si misis. Kaya, baka, kailan merong okay. So kinakailangan maputol. Kasi pag tali lang pwedeng makalas.
Andiyan po ba kayo? Okay. So, ito po ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Okay. Ano yung kanyang ugal? Ano kanya yung ginawa? Aaralin natin yung kanyang ginawa nang sa ganon. Pag nakita natin to sa buhay natin, ikaw mismo yung puputol. Hindi yung Lord, alisin mo po to sa akin. Hindi yan aalisin ni Lord. Dahil nakita mo na ikaw ang mag-aalis, ikaw ang magtatanggal, ikaw ang puputol na. Kaya nga, anumang ipinakita sa iyo ng Panginoon, dapat makita mo ng gusto. Sabi sa Matthew 26:14 hanggang 16. Tagalog, sabay-sabay. 1, 2, 3, malakas. So, Judas, sabi sa English, then one of the 12 named Judas Iscariot went to the chief priest and said, "What are you willing to give me to deliver him up to you?" And they weighed out to him 30 pieces of silver. And from then on, he began looking for a good opportunity to betray him. Number 1, he betrayed a friend for 30 pieces of silver. Ipinagkanulo niya yung kanyang kaibigan sa halagang 30 pirasong pilak. I-betrayed. Nagtraidor. Hello. Nagtaksil. Pinagtaksilan niya. Ipinagbili niya yung kanyang kaibigan sa lang halagang 30 pieces of silver. Si Judas po ay isang kaibigan at disipulo ng ating Panginoong Jesus. Siya din po ay isa sa mga espesyal na pinili ni Jesus. Kaya nga kabilang siya sa 12. At sa basa natin kanina, ang sabi, then one of the 12 named Judas Iscariot. Nagpasimula ang pagbasa natin talata, then one of the 12 named Judas Iscariot. Lagi siyang nauuna. Ibig sabihin, special siya. Kaya nga pagdating sa pelikula, importante ang billing. Sinong mauna? Yun. Pinag-aawayan po ng mga artista pag nakita. Ikaw, ba't yung pangalan ko ang liit? Pwede ba kasi laki ng billboard, wala ka nang makikitang iba? So, dapat, sino ba yan? So, dito sa billing, mapansin natin na special si Judas. Subalit, ang nakakalungkot, kahit special siya sa Panginoon, isang araw, he went to negotiate with a chief priest about the arrest of Jesus. Isang araw, nakipag-usap siya sa punong saserdote kung papaano huhulihin, aarestuhin ang Panginoong Jesus. Take note, mga kapatid. Carefully take note. He volunteered to betray Jesus. Nagboluntaryo po siya. Ibig sabihin, kusa niya itong ginawa. Nagkusa siyang pumunta doon sa punong saserdote para magtaksil kay Jesus. Para for some amount, may presyo, may kapalit, may kabayaran. Kusa siyang pumunta, hindi siya pinuntahan, kusa. Nagkusa siyang pumunta doon mismo sa opisina ng punong saserdote. Okay. Sa lagi nating tatandaan, betrayal is betrayal. Ibig sabihin,
Ang pagtataksil ay pagtataksil, ang pagtatraidor ay pagtatraidor. And the amount is really an insignificant issue. Hindi puro ito pinag-uusapan yung halaga, yung bayad para lang maaresto si Jesus. Hindi puro ito yung halaga kung magkano. Piso, 10 piso, 30 piso, hindi puro ang pinag-uusapan. Ang puntos po dito ay yung presyo ng silver. The pieces of silver were the amount involved or were the amount agreed after negotiation. Kumbaga, nang pumunta siya doon mismo sa opisina ng punong pare, sinabi niya agad, sa halagang 30 pieces of silver, ibibigay ko si Jesus. Wala nang kwarta o kahon. Laban o bawi, wala na. 30 pieces of silver. After negotiation for Judas to betray Jesus. Tanong, can a Christian today ever do a Judas act? Ang Kristiyano ba sa ngayon maaring makagawa ng ginawa ni Judas? Ang sagot. Ano sagot? Ano sagot? Papaano? Papaano na magagawa ng isang tao sa ating kapanahunan, isang Kristiyano, ang nagawa ni Judas? Papaano? Every time you meet with some people to talk evil about someone else, that is a Judas act. Sa panahon na ikay merong kinakausap na ibang tao, at nag-uusap kayo ng mga masasamang salita patungkol sa ibang tao, that is a Judas act. Pinupulutan nyo yung ibang tao. Merong sinasabing hindi magagandang salita patungkol sa taong yun. That is a Judas act. Nag-uusap-usap kayo, nagmi-meeting kayo, at meron kayong sinasabi doon sa tao na mga salitang hindi nararapat. Okay. Tandaan po natin that the chief priests were the persecutor. Ang umuusig sa Panginoon ay ang punong saserdote at mga religious leader. But Judas was the betrayer. May umuusig sa kanya ng mga panahong iyon. May naiinis, may nabubwisit. Pero tandaan natin, ang nagtaksil sa kanya ay yung malapit sa kanya. So every time you hear some people plan something evil against someone else, and you do not raise your voice in protest, that is a Judas act. Kapag may narinig kayo na ang isang tao may sinasabing laban sa ibang tao, pero hindi kayo nagsalita, hindi nyo pinigilan, that is a Judas act. Kapag meron kayong sinasabi sa isang lingkod ng Diyos, sa isang pastor, sa isang kapatiran, na mga masama, narinig nyo pero hindi man lang kayo nagsalita, tama na yan. Hindi tama yung pinagsasabi mo. Kundi ikaw ay nakisawsaw din, ay oo nga, para kayong baka doon sa kabila. That is a Judas act. Dapat gawin, itikong bibig. Hindi maganda na may lalabas sa bibig. Ipagpalagay mo ng tama, pero hindi dapat magsalita.
Hello. Kung si David hindi niya nagawang saktan si Saul, patayin, hindi niya magawang magsalita ng masama, alam niya yung kanyang ginagawa. Kaya nga sinawata niya si Joab, wag. Hindi dapat. Bukas hari ka na. Hindi. So, kapag tayo po ay may mga sinasabi patungkol, lalo na pagdating sa pastor, sa leader natin, na hindi tama, kinakailangan pong pagsabihan natin. Kahit sa ating mga anak, narinig natin, anak, hindi tama yan. Sa atin mismo manggaling yung pagtutol, pagpigil. Pag hindi natin ginawa yun, anong ginagawa? Umaayon tayo na sa iyo ang spirito rin ni Judas. Birds of the same feather flocks together. When you are a member of a group and you secretly meet with an opposing group, that is also a Judas act. Kapag ikaw ay kaanib na isang grupo at ikaw ngayon ay lihim na nakikipagkita doon sa kalabang grupo, that is a Judas act. Diba last time, sabi ko sa inyo, sinala ko na yung aking mga friend. Kasi sa Facebook, madali maging friend. Isang click lang, friend na. Madali rin mag-unfriend, mag-block. Minsan may mga dumadati sa akin, foreigner, magaganda, mistiso, di ko namang kilala. Delete. Kasi hindi ko naman friend. Nung bago pa lamang ang Facebook, may mga nag-invite sa akin kasi friend. Sabi ko, do I know you? Bakit mo ako in-invite as friend? Magkakilala ba tayo? Nag-chat-chat kami? Hindi po. Paano mo ko nakilala? Paano mo ko na-meet? Saan tayo nagkita? Siguro sabi ng napakasuplado naman ng babang to. Natanong ko talaga. So yung mga friend ko is yung malalapit sa akin. So nung yung nangyari last time, dito po sa aming ministeryo, lahat ng mga taong uupos doon sa grupo, doon sa mga taong malalapit sa akin, either blinak or in-unfriend ko. Why? Ayokong may marinig, ayokong may makita, ayokong may malaman pa patungkol sa pinagagawa nila. Hello? Andiyan po ba kayo? So when you are secretly meeting with an opposing group, kaya nga yung mga lumalaban sa tatay ko, sa mentor ko, ginat-up ko na, hindi tayo dapat magsama. Di bali ng 3 lang ang brand ko, bastang totoo. Hindi ko kailangan ng mga friend. Hello? Ang iba, ang daming friend, 3,000. Paano ka nagkaroon ng friend, 3,000? Kilala mo ba yan? O, diba? Hello? So, beware, people of God. Mag-ingat po tayo, bayan ng Diyos. Judas may still be alive. Maaaring buhay pa si Judas. Buhay pa siya. Paano? Sa pamagitan ng kanyang espiritu na ating hiniram sa kanya. Sinisiraan natin yung ibang tao para lang ikay maging mabango. That is a Judas act. Maybe
pwedeng maging buhay pa si Judas. Saan sa buhay mo? Nakikita sa iyo yung espiritu ni Judas, yung gawin ni Judas Iscariote. Number 2, ano bang ginawa niya? He gave a friend a kiss of death. Hello. Swak. Sabi mo nga, swak. Lakasan nyo. Swak. Pinakamalakas. Swak. Swak na swak. Ano ibig sabihin ng swak? Sealed with a kiss of betrayal. Ba? Mark 14:43. And immediately, while he was still speaking, Judas, one of the 12, came up, accompanied by a multitude with swords and clubs from the chief priests and the scribes and the elders. Now he who was betraying him had given them a signal, saying, "Whoever shall I kiss, he is the one. Seize him and lead him away under guard." Naalala ko itong verse na ito nung ako'y nag-aaral pa sa Abad High School. Sabi na aking karanso katropa doon sa Tondo, pag may ipatitira ka sa amin, Ching, wala kang gagawin kundi lapitan mo lang, akbayan. Hindi mo na kailang halikan. Yun ang titirahin namin. Paano malalaman ng mga huhuli kay Jesus na si Jesus ngayon? Ang palatandaan ay kung sino yung aking ibebeso-beso, hahagkan, yun. Whomever shall I kiss, he is the one. Seize him. Ulihin nyo agad siya. So, si Jesus walang kamalay-malay na nang dumating. Sina Judas may kasama ng grupo. May mga dalang sulo, may mga dalang panghataw, may mga dalang, yung iba may dalang taba para hulihin siya. Paano malalaman? At paano nila nalaman na si Jesus ay naroon sa lugar na yun? Pamilyar si Judas sa curricular activity ni Jesus. Oras ng pananalangin nang dumating si Judas Iscariote. Okay. Ang Biblia po ay naglalaman ng mga tala ng paggamit ng halik. Ang halik mo! Di ba? Sabi. Di ba? Makita natin. It is an affirmation of love, respect, and relationship. Kaya nga, di ba? Bakit ka humahalik? It's sign of respect. And meron kayong relationship. It is sometimes called the holy kiss. But this kiss became the kiss of death. Hello. It was the signal for the arrest of Jesus. Kung sino man yung aking hagkan, yun na yun. Daluhungin nyo agad. So, binigyan niya ng kaya nga yung kabilang kampo nung panahon na yung naglalapit, op. Wag. Ayokong makahalik. Ayokong may yayakap, ahalik sa akin na hindi tamang gawin. So how this Judas act can be carried out today? Paano yung itong sinasabing gawin ni Judas ay pwede palang magawa din natin sa ating kapanahunan? Andiyan pa ba kayo? Paano? When we make a fake smile at someone. Kapag
ang ngiti mo is ngiting. Oh, oh, oh. Hello. So kapag tayo ay ngumingiti na pilit sa ibang tao, kapag tayo ay nagtitiwala ng gusto, when we are trusted so much and we became a party of hurting him or her. Kapag yung isang tao ay nagtiwala sa atin, di ba? Kapag tayo ay nagtiwala ng gusto sa ibang tao, itinodo natin yung ating pagtitiwala. Kaya nga sabi ko sa iba, pag nagpapa-counsel doon sa love, courtship, and marriage, sabi ko, pag ikay mag-ukol ng pansin o kumbaga love, huwag mong ibigay ang 100%. Tama na 10 o 20%. Kasi pag itinodo mo 100%, magpapakamatay ka na. Wala na natira sa iyo eh. Ibinigay mo na lahat to sa kanya. Kaya anong gagawin mo? Pero kung 10% lang, 20%, meron ka pang natitirang 80%. Para sarili. Para kung sakali man, may powers ka pa. Di ba minsan nagtiwala tayo sa ibang tao, and then sila ang naging daan kaya tayo nasaktan. Kumpirmado na, sabi ko sa inyo, ang dami ng lumalabas na balita. Hello. Si Mosang mismo nagsabi, kung may mokang, may mosang. Sino si Mosang? Christopher Bin. Hello. Chismosang matanda, Mosang. When we greet someone in the circle of our relationship with a demeaning attitude, yung kasama natin, pero kapag ka naghaharap tayo, yung attitude natin kakaiba. Diba? Parang gusto mong sakmalin. When we greet someone, iba yung ating Number 3, he is involved in the ministry. Isipin mo, nasa ministry siya, leader siya, worker siya, presuming to be connected. Mark 3:13 hanggang 19. And he went up to the mountain and summoned those who himself wanted, and they came to him. And he appointed 12 that they might be with him, and that he might send them out to preach, and to have authority to cast out the demons. And he appointed the 12, Simon, to whom he gave the name Peter, and James, the son of Zebedee, and John, the brother of James. To them he gave the name Boanerges, which means the sons of thunder, and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who also betrayed him. So Judas is mentioned as one of the 12. Doon sa verse 19, makita natin, and Judas Iscariot, who also betrayed him.
Kung mapapansin nyo, pag binasa natin yung 12 disciples, dala-dalawa po yan. Ganyan po magsugo ang Panginoon, dala-dalawa. Dala-dalawa. So that isa po sa trabaho kung bakit dala-dalawa, yung isa ay trabaho is to preach and teach, at yung isa parang ayalay. Kaya kami nung araw pag lumalakad, dala-dalawa. Ganyan po ang uso pang dala-dalawa. Kaya nga minsan, di ba, tignan mo sa paglilinis sa church, dala-dalawa. Kaya lang yung iba, isa na lang. At yung isa, di naglinis yung nakaraang linggo, di rin naglinis yung pangalawa. Ako lang linis na linis, dalawa kami. Mukha yatang ampere. Kaya wala naglinis. Kasi yung isa, di naglinis. Naglinis siya. Ngayon dapat siya maglinis. Sabi siyang ganun eh. Silipan, hanapan, o ano mga dapat gawin. So dala-dalawa. Bakit dala-dalawa? Para pag may natumba, may aalalay. Pero kaya dala-dalawa, ang isa trabaho is to preach. So the 12, including Judas, went out to preach by the authority of Jesus. Sinugo sila, humayo kayo. Kaya lang bandang huli, pinatay ni Judas yung kanyang sarili because of remorse. But before that, he negotiated for a certain amount to betray Jesus. With 30 pieces of silver in his hand as the price for selling friendship. Ipinenta niya yung kaibigan niya. Hindi niya pinahalagaan yung pinagsamahan ng ilang taon. Ilang taong nagsama, hindi pinahalagaan. And mentor-mentee relationship. Naging pastor niya, naging mentor niya, hindi niya ipinahalagaan. Ibinenta niya. Kapalit ng 30 pirasong pilak. Pwede mo ring ipagpalit ang mga dati mong nakasama. Saan? May kapalit dyan. Anong pwedeng palit? Bumango lang yung pangalan mo. Umayos ka lang. So Judas killed himself by hanging. Nagbigti po siya. Naiisip nyo ba sa ngayon na si Judas ay humaharap sa mga tao, nangangaral, mangagsisi kayo. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Napipicture nyo ba? Si Judas. Kasama siya sa inatasan ni Jesus. Nangangaral na mangagsisi kayo. Halata naman na siya ay nangaral. Bakit? Utos yun ng Panginoong Jesus. At ako ay nakasisiguro din na parehong mensahe ang dala-dala niya kasama ng ibang alagad. Kaya lang ang malungkot. Pinagtaksilan si Jesus. Inihulog si Jesus. Inilaglag si Jesus. Kasama niya. Pareho nang ipinapangaral pagsisisi. But he betrayed Jesus. Hello. So what is the lesson? Ano yung aral na ating makukuha dito? Judas had the title, Judas had the authority, Judas had the right companions, but deep inside, he was a betrayer. Meron siyang title. Isipin mo, makakita lang, kadikit ni Jesus, yun ang 12. Meron siyang otoridad. Kasi sila yung unang sinabihan.
tama yung kanyang mga kasama, subalit sa loob pala, sa loob, he was a betrayer. Siya pala ay isang taksil. Your title, your performance in the ministry are only valid when born out of faithful and devoted submission to Jesus as Lord and Savior. Yung titulo mo, yung ginagawa mo sa ministry, ito ay katanggap-tanggap lamang kung ito ay ipinanganak o ito ay nagmula. Saan? Sa iyong totoong pagpapasakop sa Panginoong Hesus bilang Panginoon sa ating tagapagligtas. Paano ka nagpapasakop kay Hesus? Kapag kayo mga leader na italalaga ng Diyos ay nagpapasakop ka rin, sumusunod ka rin. Hello? May titulo ka nga, di ka naman marunong sumunod, di ka naman tapat, you are not faithful and devoted. Walang kwenta yan. There is no ministry spirituality without personal spirituality. Dapat mauna yung personal spirituality. Kaya nga inaayos natin yung ating mga sarili, yung ating buhay. Hindi porke nasa ministry ka. Number 4, he recognized his sin, but he never repented. Kinilala niya yung kanyang pagkakasala eh. Inamin niya yung kanyang pagkakamali at pagkakasala. Remorse without repentance is all a matter of feelings. But feelings are nothing more than feelings. Kaya nga di ba ikanta, feelings are nothing more than feelings. Feelings po yun. So ano ba ang remorse? Inamin mo nagkamali ka pero hindi mo inayos. Salip na remorse, dapat repent. Pag sinabing repent, hindi mo na dapat uulitin yan. Hello. Hindi mo na ginawa ulit. Kinilala mong mali ka. Yung iba nga hindi nga nagsusorry. Nagdadahilan pa eh. Hello. So dapat. Si Judas, alam na. Tignan natin. Matthew 7:27, verse 3 and 10. Then when Judas, who had betrayed him, saw that he had been condemned, sa kanya na pag-isip-isip eh. Master ko yun. Pastor ko yun. Bakit ko nagawa? Anong demonyo ang kumubabaw sa akin? Akin lang yung translation. He felt remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priest. Nung makita at maalaman na himasmasan siya, bakit ko nagawa yun? Bumalik siya sa opisina ng punong saserdote at binabalik niya, sinusoli niya. Nahuli na si Jesus. At yung kasunduan natin, yan ang bayad. Ibinabalik niya. Saying, I have sinned by betraying innocent blood. But they said, what is the twist? Ano pakialam namin? Pumunta ka rito,
binenta mo sa amin, binayaran ka na ba namin? Di ba tumanggap ka? Okay ka eh. What is that to us? See to that yourself. And he threw the pieces of silver into the sanctuary and departed. Binato niya. Binalibag niya yung doon sa sanctuary at siya ay umalis. Diba? And he went away and hung him. Pakalayo-layo, hindi niya matanggap eh. Diba? Diba minsan pag nainis ka, lalabas ka ng bahay, lakad ka ng lakad, para kang loko-loko. Hanap ka. At nagbigti siya. Di na sinabi kung saan siya kumuha ng lubid, ano? And the chief priest took the pieces of silver and said, it is not lawful to put them into the temple treasury. But since it is the price of blood, hindi dapat. Hindi lang ibinalik yun eh. Blood money yun. And they counseled together, and with the money bought the potter's field as a burial place for stranger. Ibinili na lang lupa, libingan ng mga taong hindi kilala. And for this reason, that field has been called the field of blood to this day. Si Judas, nung mahimasmasan ng gusto, nung magising, he admitted that he is guilty of betraying innocent blood. Diba? Kaya nga di ba pag galit na galit ka, hindi ka na mapigil, nagagawa mo. Nung mahimasmasan niya, tinanggap niya. Alam niya na walang kasalanan si Jesus. Bakit niya nagawa yun? That Jesus is innocent and he is the betrayer. Nakakita niya, ako ang nagbenta, ako ang nagtraidor, ako ang nagtaksil. Napansin niya may hawak siyang supot. He recognized that the money was the most visible symbol of his. Hanggang nakikita niya yung perang yun. Naaalala niya yung pagkakasalang kanyang ginawa. Kaya ibinato niya ito doon sa sanctuaryo. Ibinalik niya. Kasi hanggang nasa kanya yung perang, lagi niyang maalala yung kanyang ginawa. Totoo ba yung pagsisisi ni Judas? Tinanggap niya, mali siya. Buti si Judas kahit papaano tinanggap yung mali. Tayo ayaw natin tumanggap ng pagkakamali. Ipinipilit natin yung mali. But with his sincere remorse, Judas went out. Totoo, mali ako. Hindi niya makayanan. Hindi nakaya ng konsensya yung kanyang ginawa. Kaya nagbigti siya. Ang pagkakamali ni Judas is his remorse did not graduate into repentance. Ang ibig sabihin is yung nakilala mo, naalaman mo yung pagkakamali mo, yung pagkakasala mo, dapat mag-graduate ito sa repentance. Ano? Pagsisihan mo, kalimutan mo,
Ibig sabihin, putol, wag mo nang ulitin. Kasi pag ginawa mo ulit yun, naaalala ko yung isang preacher ng Hare Krishna. Sabi niya, alam mo yung mga Kristiyano, karamihan sa kanila naliligo na ng dugo ni Jesus. At sabi niya, paano naliligo? Di ba alam pa nagkasala? Lord, hugasan mo po ako ng banal na dugo ni Jesus. Nagkamali, nagkasala. Lalapit ako, Lord, hugasan po ako ng banal na dugo ni. Ba't nila kayo maligo para malinis kayo ng gusto? His remorse did not graduate into repentance. Dapat, kung nagkamali ka, inamin mo, ang dapat mong gawin. Ituwid mo yung pagkakamali, yung pagkakasala ang nagawa mo. Iayos mo. Paano pa maiaayos ni Judas? Patay law. Nalungkot ba talaga si Judas doon sa kanyang ginawa? Ang nakalagay sa Bible, he confessed of having betrayed innocent blood. He returned. Di masinoli pa nga niya, tanda ng kanyang pagsisisi. Saka siya nagbigti. Pero nalungkot siya, he was in sorrow. What kind of sorrow was it? Di ba pinag-aralan sa 1-to-1? Yung makamundong worldly sorrow, it will lead you to death. His death by suicide clarifies for us the nature of the sorrow that he had. Hindi niya nakayanan yung kanyang ginawa. Hindi niya makayanan. Kaya nagbigti siya. 2 Corinthians 7 verse 10, for the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation. But the sorrow of the world produces death. Godly sorrows brings repentance. Ang makadiyos na pagsisisi ay nagdudulot ng ano? O yung makadiyos na kalungkutan ay nagdudulot ng pagsisisi. Nalungkot ka dahil sa ginawa mo, dahil sa nangyari. So, anong gagawin mo? Magsisi ka. Repentance means change the way you think. Judas felt bad that he did what he had done. Alam niya mo. Hindi siya katulad ni Prodi. Di ba? Yung prodigal son. Yung prodigal son, inamin niya. Nakita niya yung kanyang sarili. Bakit ba ako nandito sa harapan ng mga baboy? Takam na takam siya doon sa pagkain ng mga sarap kumain ng mga baboy na inaalagaan niya. Bakit siya naging tagapagpakain ng baboy nung maubos na lahat yung kanyang baon? Kahit anong saksak ng ATM niya, wala na lumalabas. So, nagmasukan siya. At ang qualified lang niyang pwedeng pagpasukan ay tagapag-alaga ng baboy. Ang baba. At habang nagpapakain siya ng baboy, sarap, parang natutokso siyang makikain na rin. Kasi ang sarap kumain nila.
Nakita niya yung kanyang sarili. Bakit andito ko sa harap ng mga kababuyan na ito? Bakit andito? At napag-isip-isip niya. Buti pa doon sa bahay ng tatay ko. Kahit makatulong, di umaabot sa ganito. Sagana sa pagkain. So nagdesisyon siya. Sabi sa Bible, when he came to his senses, he decided. He reconciled. Di ba pumunta siya? Kaya nagkakaroon ng reconciliation dahil may pagsisisi. Kapag walang pagsisisi, walang reconciliation. Bakit nagkaroon reconciliation? Dahil sa pagsisisi. At nung magsisi, nagpahinga ng tawad, nagpatawaran, kaya bumalik yung relasyon. Walang reconciliation kapag walang forgiveness at pag-amin ng kasalanan. So, nung ginawa nito ni Brody, umuwi. Nag-practice pa nga siya sa Bible. Ganito gagawin ko. Pag nakita ko yung tatay ko, luluhod ako. Ininsayo pa niya yung kanyang sasabihin eh. Sasabihin ko, nagkasala ako laban sa iyo at sa langit. Bla bla bla. Kung di ako ituring ng tatay kong anak, kahit katulong lang, okay lang. Doon, sagana naman doon sa amin. Practice siya. Tinapangan niya. Tinigasan niya yung kanyang mukha. Tayo, matigas ang pagmukha natin pagdating sa kamalian. Pero pagtutuwid, walang lumalabas. Sa tigas ng mukha lumalabas. Hiya ako eh. Pero itong Brody dito, tinigasan niya ang kanyang mukha. Kahit anong sabihin, babalik ako. Wala na kayo mapupuntahan. Kaya di ba sabi niyo ng kanyang kuya, o ba't nandito ka? Tigas din ang mukha mo, no? Di ba aling matigas? Lalambag din yan. Di ba? Atong ginawa, inamin niya. Bumalik yung kanilang relationship. So the prodigal son, he never took the step. He never took the step to be reconciled. He took the step. He took the step to be reconciled with the Lord Jesus. Tayo rin dapat ganun. Alam niyo po yung pagtanggap na kamalian, kahit ikaw ay nag-iiyak, lumalabas ang iyong sipon, luha, uhog, maglulupasay ka dyan. Walang kwento yan. Kinakailangan kang magsisi. Hanggat di mo inaamin ang pagkakamali, ang pagkakasala, at nagsisi ka. So repentance brings about reconciliation. Hindi siya nakipag-reconcile sa Panginoon Jesus, si Judas. Yung sa gumawa ng hakbang para makabalik, maibalik yung honor, yung respeto. So without it, we only have useful regrets. Diba? Kinakailangan magsisi. Kilalanin yung ating pagkakamali. Ang dapat gawin, pag alam mong nagkamali ka, nagkasala ka, repent. Pag nagkasala ka sa Diyos ko humingi ng tawad. Pag nagkasala ka sa tao ka humingi ng tawad. Hello. Ganyan po ka. Hindi yung Lord, bahala ka na po. Kaya yun na nangyari kayo. So pwedeng ang spirit ni Judas ay makita pa rin sa atin.
mapapansin nyo. Alam mo, sa pamagitan ng kanyang gawi, ng kanyang kilos, ng kanyang pamumuo. So, beware of Judas spirit. Lord, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa maga pong ito. Panalangin po namin, O Diyos, na ma-identify po namin, makita po namin, Panginoon, ang ganitong espiritu nang sa ganon, magawan po namin ng paraan. Maputol po namin to. Ayaw po namin, Panginoon, na ang espiritu ni Judas ay dumadaloy pa rin at hinihiram namin ang kanyang pag-uugali. Salamat po sapagat ang nais mo ay maging aware kami. Pahalagahan namin ang aming relationship bilang magkakapatid sa Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salitang aming tununghayan. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa bawat isa na ito. Palakasin niyo po kami, patatagin at bigyan kami ng discerning of spirit. At pag nakita po namin, Panginoon, ang mga ito, matutunan namin sawayin ang mga taong nagsasalita laban sa iba. Matutunan po namin i-apply ito sa buhay po namin. Hindi po dapat makita sa amin ang ganito mga espiritu. Pagpalain niyo po, Panginoon, mabiyayang umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.